Samantala, sa kubyerta ng isang bapor na nagngangalang Bapor Tabo, na inihalong tulad sa pamahalaan ng Kastila ay nagsasakay ng mga Indio at Maharlika. Mga hampas sila, ang Indio. Manahimik! Magbigay po kayo kay John na pinakita. Nakita niyo itong suot ko? Walang-wala yung mga suot sa suot. Dahil nasalunod kay Indio. Ang bihira talaga ng asawa ko. Nilirasan ba naman ako? Wait, kapitan. Pakikrisan nga. Kapag ganun sa bato. Tawad. Tawad, pero hindi ko na Nakakabago talaga ng ilog na ito. Nakakabago talaga sa pagkamerda. Anong nasa pinapakadali at wala mang gulo na naman? Ang dapat yun dito sa kalula sa pagpasok ng mundo at sa pasarap ng magpalang. Makakapit pa rin. O kayo hindi ang dinaraan at naiwasan ang pagmamagawa mo. Hindi ang mga kasamahan sa pamahalang mo ginagawan. Maraming kaya magtutupal lang. Maraming nakakasira ang kabahalan ng ito. Pwes, iyang masira ang dapat sila. At saan naman namin kukunin na salapin yung babayad sa mga dalawa? Baka magdulot ang tulong magsikan. Tawag sino bayar? Mga bilang ko ang gagawin sa at kung hindi pa sapat ay sumapay na mga hindi magsikan. Mabaliwan, naging magsikan ba ang mga hudyo o mga talagang? Ngunit wala tayo sa ito yung mga hudyo gusto mong sumod. Tinanong ko sa pero hindi ako makasakayin sa gusto mo. Alam mo nang may kamakita. Niyang ako hindi may isa sa kapag. May isa sa katuparan ko. Niregalaan ko namin ang dalawang kabahan sa Panginoon. At nangako siyang may kapita ay magpapaliran. Sa bagay, hindi ako sa mga panipalang yan. Pero sa panahon namin, natin ang ako pinag-aaral. Ngayon, nag-aaral na natin dito sa video. Pero nga ako nakakasula, hindi naman tinuturo. Nakakarabi, huwag ba si Padre Florentino tungkol sa inyong pabita? Wala siyang tunay. Nagpapayag na nga siya tungkol sa palasawa. Pero ang tanging nagdang lang is ito lang. Pupayag na nga nakakot ang mawala ng kapal. Pero ang babaw niya, shhh! Ipapayag si Bilbili at sabay na ako ulit. Huwag mo sana ninyo ikalit, totoo ba ng pakailan ng mga tao sa bayan na hindi mo lumakas? Ang walang galang na siya. Ngunit, hindi lahat ng tao sa bahay ng nasa Pilipinas ay kaya makabili ng malas. Sapagkat, hindi namin na kailangan. Huwag kang magalit lang. Hindi na kung muna tayo dito. Muchas gracias, Señor. Ngunit, hindi kami umiinom ng cerveza. Tubig na lamang ay sapat na sa amin kasi. Ganun ba? Ay, tumawala ko sa kanya eh sila. Ewan ko ba, Bastilla? Pag nakita ko pa lamang siya, iba na ang aking nararamdaman. Pero dapat ay mahingat tayo sa kanya. Sapagkat kaibigan siya ng Kapitan General. Talaga ba? Nagipagkita ba siya kay Kapitan General? Ako, Sekretary niya ako ang nagpipisa sa kanyang pagkakas. At ang mga kanila sa ako ay sasamahan. Kaya si Christos to Ibarra. Ay ito mo gusto Ibarra. Siya yung malapit na kapunan. Ay tumaras ka sa tapo. Sa pagkita naman niya ulo. Siya ay pinawala ng Ibarra. Hindi rin ay kulay na ro. Ang bangkay kasama ng ama. Kaya naman ko yung pagkakita niya. May magkasisahan daw sa Estado. Sabi ni Arcebispo sa Manila, ang lalaki. Mga nagbabalat yung ako ba? Napakito at tinigil ng Arcebispo na sundin ko ang mga ngunit di ba ang naisip ng Arcebispo? Tinira ko ba sa isang malapit sa iyo? Teka. Huwag mo kalimutan ang pinakamaganda at pinakamaganda sa lahat. Ito ang ilan ng isang mulat. Isang Nicolas na ligtas sa isang hintay mula sa kamatay ng mga buhay. Napakaganda. Ang anyo, isang tapos ay isip. Mga tubig sa ilog at mga bato. Magbibito. Pero may tanong ako kapitan. Alam niyo ba kung nasaan napatay ang isang lalaki na namalang Ibarra? Si Navarra o Ibarra? Siya si Christos to Ibarra. Siya si Christos to Ibarra. Ay umuwi ko Ibarra. Siya malapit na kapunan. Ay tumawid sa pagkakas. Pagkita naman niya ulo. Siya ay pinawala ng Ibarra. Nawala sa kanilang paningin. Tubig ka nagtuloy ulo. Ang bangkay ay kasama ng ama. Hindi ko siya isang pilibustero. Ibig sabihin, napakamura ng pagkaipagalitin. Ginong Simon, bakit parang kayo namumusta? Huwag niyong sabihin na isang biyak ng mga kabayan na nila sa inyong pasi. Hindi ako nalulungkot. Siya,
Kapitan, magkwento ko pa tungkol sa buhay ng Corazon Ibarra. At nagkwento nga ang kapitan, pero hanggang sa pagkamatay na lang ni Ibarra ang natandaan. Nagsimulang magkwento si Padre Salvi at nakinig ang lahat. Si Ibarra lang sa ginawa. Matalino ay sa Europa na pag-aaral. Ang sa kanya pagdating, wala kanya kaindig-indig na nangyari sa ama. Ang kanyang katipan na si Maria Clara ay hindi pumayag na magpasay kay ina. May mas pinili niya kang maging monga at manatili sa Orienta. Kahit sa pagtutol ni Padre Damaso, walang nagawa pa na. Pagkatapos ay hindi ka ni Maria Clara. Kailangan nga ako ni Maria Clara. Bibihirang babae din niya. Bakit ba siya ngayon? Si Maria Clara ay nasa kumbento. Nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng kubyerta. Si Padre Florentino ay naalala ang mga pangyayaring naganap sa kanyang buhay. Si Padre Florentino ay naging padre sa utos ng ina kahit meron siyang katipan. Wala siyang magawa kundi pumayag. Sa pagsapit ng kanyang ika-25 taong gulang, isa na siyang ganap na pari. Ang pinakamasakit sa lahat ay nang mag-asawa ang kanyang katipan dahil sa sama ng loob. Mga chismis ang kumalat ng arugain siya ni Isagalo, ang kanyang pamangkin. Marami nagsabi na anak siya ng padre sa dating katipan. Ang mga pangyayaring iyon ang naglilok sa malalalim na gatla sa noo ni Padre Florentino. Ang kahapong hindi na may magpapalik. Ngayon walang saysaya at tinapuan. Walang katiyakan. Kaya ang kasaysayan ng aking Patawag dito. Pero hindi yung solusyon para sa ilusot si ama. Siya sa libingan ng kanyang ina na namatay 13 taong na ang nakakaraan. Ano ba itong narinig ko? Babalik, inusin mo, imposible. Siya ang tumunod sa pagbibigay na. At sumunod sila sa paglalaki. Sino sa dalawang lalaki ang namatay? Kung buhay na naman sila. Si Ibarra? Sa lumapit, kung ano yung mamatay? Sino? Nakita na po tayo na bilang kung taon na nakakaraan. Sino sa palagay mo? Ikaw ang taong matay na inakala patay na. Basilo, kinatahawak ko isa ng maaari sa video. At ginatapos ako pa ang aking nilay kasi sino ng aking babae. At kamantahan nakakita ng mga kasutyan. Pero litas ko ang hindi. Di ko marami kung siya na hindi mo matay. Gaya ko rin, di may dapat kayo ipagpapit sa lipunan. Ikaw at ako ay ako sa tulungan. Dapat tayo magtulungan. Parang alam ko nung makulit tayo kung makailan sa politika. Iniwala ko parang marunungan lang mga kaligtas sa bayan. Halika! Mga kawintang mga kulayan sa pamamagitan ng lakas. Ano kayo para tayo ng paniniwala, Ginoo? Hindi nagkalang kong English. Pero, magbago na yung isip. Bukas pa rin ang amin. Huwag kang malungkot. Babalik naman po ako. Diyos ko, ikaw ang dating mayari nito. Baka kahawa, sige yung pumalis na. Hala, umamimi na si Tantang Selo. Ilang tahan, kinabukasan nakitiloy si Simon sa kanila. Ayaw, Ginoo. Maraming salamat. Sa palagay niyo ba na sa pagkakali ko na makalaban? Alam ko po. Pero marami po sila marami na wala. Hala, mga brilyante. Ito yung mga bilang ni Maria Clara. Teka lang ako. Pero ba kayo manakakaroon sa akin? Wala po iwan siya. Pero nasaan pa? Gusto yung dinigin ba sila? Pero napaka-important ng para kayo. Dapat po may-ari ng Kay Maria Clara? Paano yung nakakaroon sa inyo? Hindi ka na po ito naman para sa ito. Hirap tagalog sa akin. Gusto ko itong bilhin na 5 piso. 5,000 piso. Pero dapat 5,000 Ganun ba? Tayo mga. Kinabukasan, nakita ni Simon na ng kanyang revolver at nakita ang isang lihim.
Nakintuwa ni Simon nang makita ang agnos ni Maria Clara. Nang gabing iyon, 3 bangkay ang natagpuan. Tugot ng ulo, may sugpal ng lupa sa bibig at may katagang tales. Pinapuyasan niya yung talaga. Sabi niyo, Hermana Pensyang para tubusin si Huli. Kaya nga buwan, mga nakita. Kung ginaya mga pwede, pero hindi na ako pinsil. Hindi ko ba sa patang ginawa niya magpapahila sa iyo? Sana kung gano'n, hindi ko naman kayo. Hindi ako lang ito kung amin sa natin. Kung kahit tumulong na mga pwede, hindi naman ako magbayad. Sige, kaya na. Huli tara dito. Salamat po. Salamat pa sa iyo. Bakit na namin tayo masayahin sa iyo mo? Pero hindi ko rin rin alam kung saan kami kita. Teka lang, bakit yun ang babangit? Halika, may papakita ako. Basilio, hindi ko talaga maisip kung paano ako Gagawin ko ang lahat para lang sa iyo. Kaya ka lang dapat alalahanin ko. Pero, ay, ano naman mga pinapagawa? Man, Bisip, ayoko na mag-aral. Okay, Pasito. Nakakabalik ko lang. Diba? Ito. Masaya. Pag nakita ang mga babae. Teka. Ano ba nanggaling ko sa mga parang At sumagot si Placido at tumungo sa klase, ngunit nagdadalawang isip siya. Sa klase ng pisika, sinabi ng propesor na 15 araw nang hindi pumapasok si Placido, ngunit hindi makapaniwala si Basilio at ininsulto siya ng padre. Nagalit si Placido. Tama na, Padre. Alam mo, mas mataas sa ranggo nyo. Ngunit wala kayong karapatan na hindi ako. Hindi ako makatiis. Kaya pala. Isang bantog na abogado. Bakit hinahangad yung Panginoon ang dito partida? Bakit niyo panahon, subuhan na kayo natubad tulad ko? Baka sabihin niyo ako nabulaan sa inyo. Hindi ito isang pangsarili tayo. Ako'y napatutusan lang. Ngayon, hindi ko masasabing ako'y nakatulong sa kapwa. Pero bawat puting mo ay magsisilbing pinig ng aking kakulangan. Hanga ako sa kanya. Pero sa mismo ako gumagawa ng kanyang sariling bibigyan. Kinoka, may income mo. Ang isang nalibong utang mo ikaw yung hindi. Kung papayag kasi mapagawa. Ano yun? Gusto ko itago ko ito. Pinantara ng kanya dati. Kaya ka malit sa kanya. Oo naman. Basta manimig ka. Okay, pangalan. At makaraig. Ang makalain, ano na ang nangyayari sa lalakad natin? Sumakay lang yung pagpapalapala at natin ang araw na sa atin. Ako ang pagpapalapala. Ngayon, kalimpay tayo. Kaya natin mga kasama sa pamamahay sa kanila ay tayo mga ingat lang ang bigay ng pagpapalapala. Hindi na natibay na pagpapalapala. Nilayaw pa ako ni Panginoon na mag-iyaw ng isa. Hindi yung nalasan, yun ang nararapos. Akala ko naman, nagpapalapala tayo. Hindi na makala. Ngunit nag-aaral pa rin si Basilio habang binabantayan si Kapitan Tiago. Kailangan ko pang tapusin ito. Kamusta ang may sakit? Ano si Lord? Di ako sinusunod. Siya nga pala, masama may nakalagay at maaari siya mamatay ng oras. Dahil kumakalat ang ulang sa kanyang katawan. Unti-unti na tayo. May hinggan mo. Sa isang lugar, kasi kung mamana yung naman makisay. Pumili ka ba siya? Kamatayan, o kinabukasan. Nakatitiyak ko ba kayo natagumpay? Hawak kong pumala ang basilyo. Sa aking mga kamay, kapitan yung rong. Kaya ano, ang gagawin ko. Kaya nitiyak. Kaya sige siya na doon. Gusto kong puntahan mo ang kumpleto sa tatat. At kunin mo, ang importante mo makakilala ng nakakila. Si Maria Clara? Oh! Saan dahilan kaya akin yung tayo? At magsika lang ang tayong makakapas sa kumpleto. Matawad mo rin, kanina ko kayo. Patay na si Maria Clara. Wala sinabi. Sumahan ka! Buhat pa siya! Duwag ka lang, duwag! Totoo po ito. Siya ay nagkasakitan dito na nakayanan. Dahil siya. Dahil siya hindi mo nakikita.
Awa-awa na lang. Kinabukasan, nagkaroon ng gulo sa paaralan. Ano kaya ang nangyari? Ba't kayo, ano? Masaya ka? Bonito, ano ba talaga ang nangyari? Sa ganit, sino may pakanan nito? Wala akong alam. Ewan ko sa iyo. Makapunta na lang kayo mga raid para mangutang. Dumating si Makarai, Kabo at dalawang kawal. Biglang hinuli si Basilio at sa sasakyan sila nag-usap. Wala nga po mga raid. Gusto ko sana mangutang. At kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ng Padre Irene kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago dahil doon ay namatay siya. At naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumalaganap ang balita at umabot rin ito kay Huli. Pero hindi siya nakakatiyak. Hindi siya nakatento sa aking pasasalamat. Kung pinatagol niya si Chico, maniwala ka sa akin. Mabayasin mo lang ba yung kami yung protection? Sige na. Pupunta tayo sa hotel. Kaya kung pumasok, sinumalit na tayo. Hindi nalaman kung ano ang nangyayari sa loob. Tahimik noon nang mahulog ang isang katawan mula sa itaas at ang paglabas ng parang nababaliw na babae. Marami ang naidulot ng mga pastil. Marami rin ang hindi nakapasa. Kumalat rin sa bayan ang pagpapakasali ng Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Juanito na ang papakasal ko. Ayoko na kayo isahan. Ikakay ng mga pangarap. Kung may kasanayon, hindi ganun ang gusto ko. Gusto ko magtakbay at lumirang ang syudad. Juanito, papakasalan kita. Hindi pwede. Ito na sino mga tao tulad eh. Pero wala ko kasalanan ng sinata. Pero. Papatay niya lalaki yun. Kung gayon, ay ayos ka lang ako sa akin kung buhay at babalik sa Europa. Umalis ang kawali. Isang lalaking binugbog ang nagsambong kay Basilio tungkol sa nangyari. At nung nakalaya ay pinuntahan ni Simon na siyang tumulong sa kanya. Oh, kasi. Wala pa sana ako sa iyo. Wala na makasama ako sa iyo. Paano mo matulungan na yung kasama mo? Dalihan mo ng marami dahil siya namin. Okay. Halika, tignan mo. Isang lapara. Tignan mo. Meron na taong nito sa iyo. Hindi magaganap na ito. Kasi ganap na isa ng magkikita ka ng pagkalis para dahil hindi tayo ng isa. Ang pagkusok ay isang mudyan. Marinig kita ng mga tulisya na pinunulungan sa alis ng gabi. Dalhin niyo ang mga sasali sa tindahan ni Pero at kung ayaw ay patayin. Narinig siya na kasamang bomba. At sa ganap ay isang ng gabi ay hindi kayo sa Sebastian. Kinuha ni Basilio ang revolver at umalis. Ay marami siyang naiisip. Sayang. Hindi mo parang nagkaroon ng inusumo sa lasa ito. Teka nga lang. Sumali na ito. Okay na rin ah. Sila ang kasal. Hindi ko pala nagiging napakasal sa bahay. Hindi ka sa Nakita niya si Simon na pumasok. Sa bulwagan ng bahay ng maraming mga opisyales ang bumibisita. Binabati ni Don Timoteo Pelaez ang mga bisita. Pupunta ang Kapitan General. Ito ang regalo ko sa bagong kasal. Napakaganda. Kailangan mo yung kasal. Pero nanaog ang kabaitan ni Basilio. Ano ang nangyari dito? Wala ako, ginoong Simon. Let's go na, dali! Umalis siya. Kailangan ko lang palayo sa gabi. Dito lang ang upang masaksiyan ng aking pagkabigo. Sa gabi.
Bakit? Gusto mong mamatay? Nakikita mo lang mga yan? Pag-ibig ko yan. Kaya kailangan mo makalayo sa dati. Samantala, isang lihim ang nagpalipat-lipat. Sino siya? Siya nga ito, kanya lagda. Nasindak ang lahat. Huwag na natin itong isipin pa. Isa lang yung biro. Matay na. Pagkatas ng isa. Isang mabilis na anino ang kumuha ng lampara at tumalon sa may ilog. Nang gabi iyon ay hindi marinig ang isang putok. Si Matanlawin o Kabesang Tales ay kinakatakutan sa Luzon, pero ang ibang mga tulisan ay nahuli at pinahirapan. Sino ang nagputo sa inyo? Totoo ba ang sinasabi ko? Sa kabilang dako, si Carolina Otano at ilang kasamahan ay pinapatay ang mga alipin para wala ng trabaho. Isang lalaki ang lumabas sa likod ng bato at namukhaan niya ito, pero binaril niya. Isa pang lalaki ang lumabas at binaril din niya at nahulog. Nakilala niya na ito pala ang kanyang ingkong na sabay turo sa lalaking nahulog na siyang si Tales. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang telegrama. Natakot si Don Tiburcio de Espanada na siya ang tinutukoy na huhulihin, kaya't nagmamadali siyang umalis. Nahulaan ni Padre Florentino na si Simon ang tinutukoy sapagkat dumating itong duguan. Inilaga niya ito. Ayoko na isa. Tiyak na nga ako matay. Meron kami pa ako. Si Juan Isa. Gusto. Sana matay. Huwag ko na. Patay hindi lang ako. Nangumpisa si Simon at sa huling sandali ay pinikit ang mga mata at hindi na iginilan kailanman. Pinuha niya ang mga kayamanan ni Simon at tumungo sa dagat. Itinapon niya ito. Kung kailangan ka ng sinuwa, ay mas mabuti pang luwa sa karagatan. Subalit sa masamang paraan, ay mas mabuti ng manatili ka sa